Okay. Eto po si Tito Soto atat na atat 'no. 'Pag sila daw po natanggap nila yung impeachment complaint, ang ibig sabihin ng forthwith kay Tito Soto, agad-agad, kinabukasan. Yun po, basahin po natin 'tong sinasabi ni Tito Soto. Senate President Tito Soto mula po 'to sa DCRH. Reaffirm that the Senate will promptly convene as an impeachment. Eto si Tito Soto ano, makapal ang mukha. Talagang nagpa-press con siya para tuligsain yung sinasabi ng Supreme Court. Ano yung sinabi ng Supreme Court? Hindi ibig sabihin ng forthwith ay kaagad-agad. Depende yan sa Senado. Pero ngayon nagsalita po siya, kasasabi lang po ng Supreme Court na hindi hindi ang forthwith ay hindi ibig sabihin yan agad-agad. Ito naman po ang sinabi niya. Soto said the constitutional term forthwith should be interpreted as immediate action, which for him means convening the impeachment court the day after receipt of the article. Ah. Ang kahulugan sa kanya, dapat daw, ang interpretation daw ng forthwith, yung interpretation ni Tito Soto na agad-agad. Yung interpretation ni Tito Soto na ang forthwith daw ay kinabukasan. Oh. Ang lupit ng ginamit ni Tito Soto. Hindi niya na lang po sinabi na kung ako po, kung sa akin po yan, sa akin palagay po, no? Sa akin palagay, ang forthwith, ganun pa rin po, no? Mabilisan. Lulusot pa siya pero ginamit niya pa po yung salitang interpreted. Kino-question niya po ngayon yung interpretation ng Supreme Court. Ngayon lang po o kahapon o nung isang araw lumabas yung sinasabi po ng Supreme Court na ang forthwith hindi po ibig sabihin na agad-agad. Tapos kinontra po ni Tito Soto, ang tama daw pong interpretasyon ng forthwith ay convening the impeachment court the day after receipt of the article. Direkta po niyang hinahamon yung kapangyarihan ng Supreme Court na mag-interpret. Alam mo, Tito Soto, ang laki ng ulo mo. Graduate ka ng One Ball University. Etong mga to, graduate, mga Supreme Court ng Pilipinas to, kataas-taas ang hukom. No? Tapos ikaw, One Ball University ka. Ikaw ang susundin sa pag-interpret. Mali. Dapat hindi mo hinahamon yung interpretation ng Supreme Court. Tamang co-equal kayo. Hindi mo yata naintindihan yung co-equal Co-equal kayo pero may kanya-kanya kayong trabaho, Tito Soto. Ang co-equal lang kayo, Tito Sen, na hindi kayo nahihigitan ng isa. Pero hindi ibig sabihin na co-equal kayo, pati po yung trabaho ng Supreme Court, pantay din kayo. Hindi po. May iba't iba kayong focus sa interpretation ng Constitution, sa interpretation ng mga batas, lalo na po yung mga nakalagay sa Constitution o sa batas mismo. Hindi mo pwedeng sabihin na yung tamang interpretation ay sa Senate President as against sa interpretasyon ng Supreme Court. Mali yun. Iniimbita mo yung gulo.
Alam mo kung ang mga taga Supreme Court, mga sutil, babarahin ka na niyan. Huwag kang makialam, sinabi naman namin sa inyo, co-equal kayo pero huwag mong pakialaman yung interpretasyon ng batas. 'Pag nagsalita po ang Supreme Court, yan po ang proper interpretation ng batas. Ibig mong sabihin, Badong, hindi pwedeng magkamali ang Supreme Court? Pwede. Pero hindi po, hangga't hindi pa po ganito po dahil tao lang ang Supreme Court, pwede po sila magkamali ng interpretation. 'Di ba? Pero, eto po yung pero ang tamang interpretasyon ng batas sa Pilipinas, yung interpretasyon ng Supreme Court. Kala ko ba Badong pwedeng magkamali? Correct. Pwedeng magkamali ang Supreme Court. Pero ang tanging magtatama sa kanya ay Supreme Court din. Naintindihan nyo? Hindi po pwedeng itama ng Senate President yung interpretasyon ng Supreme Court. Ano po ang interpretasyon ng Supreme Court? Ng fourth with? Ito po, the Supreme Court on Wednesday, April 29, dismissed a petition seeking to compel the Senate to immediately convene as an impeachment court against Vice President Sara Duterte, ruling that the constitutional term forthwith does not require instantaneous action. Dinefine na po yan ng Supreme Court eh. Ngayon, pwede naman sabihin ni Tito Soto na kinikilala ko yung sinabi ng Supreme Court na interpretasyon. Pero ganun pa man, kahit po hindi nangangahulugan niya na agad-agad, no? Ganun pa man po, gusto ko po pagdating sa amin, sinabi rin naman ng Supreme Court na kami rin naman po ang magpapasya sa Senate, sa impeachment. Kami rin po ang masusunod sa impeachment. Gusto ko po, pagdating po rito, wala naman pong problema, agad-agad naming aksyonan. Ganun po, Tito Soto. Hindi po yung, mali po yung ginawa ninyo na sinabi nyo na ang interpretasyon, ang dapat na interpretasyon, yung interpretasyon mo, mali yun. Mali yung interpretasyon mo. Okay. Once we receive it, we will convene the following day as an impeachment court. O yan po yun, pero wag mong sabihin na kung ganyan lang sana yung pagkakasabi mo, meron ka pang pinahiwatig na yung correct interpretation. Hindi ka pwedeng mag-correct interpretation. Okay. Ngayon, may problema ba tayo sa sinasabi ni Soto na gusto niya agad-agad na mag-convene na yung yung impeachment court? Wala po akong problema diyan sa agad-agad na pagko-convene ng impeachment court. Bakit natin po problemahin? Trabaho ng Senado 'yan. No? Ang problema lang, wala naman kaming ibang narinig sa inyo na ganyan kayo kabilis kumilos. Ang dami pong problema ng Pilipinas na dapat agad nyong inaksyonan, hindi nyo po inaksyonan. Halimbawa, nagkaroon po tayo ng oil crisis. Ano po naging aksyon nyo sa oil crisis agad-agad? Meron ba kayong batas na naipasa na swerte tayo kasi nagkasundo na, nagkaroon po na ceasefire silang dalawa. Kung nagkataon po na tuloy-tuloy yung bombahan, meron ba kayo na ipasang batas sa Senado na agad-agad na nagkaroon kayo ng pondo? Halimbawa, yung Bayanihan 1 and 2 ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Meron ba kayong ganun? Yan po ang dapat ninyong aksyonan agad-agad dahil apektado po yung mga Pilipino. O gusto nyo rin lang papanagutin yung may mga kasalanan. Yan pong impeachment, pinapanagot nyo po yung may kasalanan. Ano po ba ang mas malaking kasalanan?
Yung nagnakaw po ng 820 billion o yung meron pong pera di umano na 6.7 billion? Ano po mas malaki? 820 na ang bintang po ay ninakaw? O ang bintang po dito 6.7 billion na na-acquire o naglabas-pasok sa bank account pero hindi dineclare sa SALN? Bakit po, no? Bakit po hindi kayo umaaksyon sa 820 billion na ninakaw di umano? At hindi pa po to impeachable ha. Mas mabilis po kung tutuusin. Mas mabilis kung tutuusin na imbestigahan, mapalabas kung sino yung magnanakaw dahil hindi impeachable. Pwera na lang kung Pangulo ang tinutumbok. Pero marami pong Pangulo lang naman po yung impeachable. Tignan nyo po, no? Sa totoo po, pakinggan nyo lang po itong sasabihin ko ha. Focus lang po, focus. Dapat po ang pinakamahirap na paglilitis, ang pinakamahirap po na hearing, impeachment. Kasi ang ini-impeach lang po pinakamatataas na tao. Presidente, Vice President, Supreme Court Justices, mga ombudsman, at member ng mga commissions. Matataas po na tao. Partikular po hanggang Supreme Court. President, Vice President, Supreme Court. Ang tataas po ng tao niyan. Dapat mas mahirap po mag-conduct ng impeachment kaysa mag-conduct ng hearing. Imagine, magiging korte kayo. Yung hearing po, hindi nyo po i-convene yung sarili nyo, hindi nyo po babaguhin, hindi po kayo magsusuot ng ibang kasuotan. As is po kayo bilang mga senador. Kung tutuusin po, mas madali po sana ang mag-hearing sa flood control. Tukoy na natin, wag na tayo hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Mas madali po sana mag-hearing sa flood control kasi una, hindi kayo magkukonvene ng gagawin yung korte yung sarili nyo. Ikalawa, hindi kayo magsusuot. Wala kayong rules na susundan na court rules. Mahirap po yan kung hindi po kayo naging mga judge. Mahirap po kayo mag-convene as korte kung hindi po kayo nakaranas na maging judge. Lalo na kung hindi man lang kayo abogado. Yan po yung sinasabi ko, special po yung pagiging impeachment court. Kaya po sabi ko, samantalang yung paghihiring po ng Blue Ribbon, paghihiring po ng mga magnanakaw sa gobyerno, mas madali sana. Imagine. Pero kayo po, observer, sa palagay nyo, saan yung mas mabilis yung pagtatrabaho nila? Mas mabilis pa po ang pagtatrabaho nila sa impeachment kaysa sa mas madali sana, hindi napakadali, bura-bura. Mas madali sanang mag-hearing, isa lang yung mga magnanakaw sa Blue Ribbon kasi wala po kayong babaguhin na batas. Wala po kayong babaguhin sa inyong sarili, hindi kayo manunumpa ng panibagong trabaho. Kayo bilang senador, kaya nyo pong mag-imbestiga sana. Ngayon, anong problema mo ba dong? Bakit mo pinoproblema yan? Kaya ko po pinoproblema yan kasi mas malaki na yung ninakaw. Yung binibintang na ninakaw, mas malaki na, mas define pa. Alam nyong magnanakaw yung mga nasa involved sa flood control. Kasi, bakit mo alam nila ba dong? Lahat ng tao alam, pag ghost project, ninakaw. Kung ghost project at may kumubra, may nagnakaw.
daan-daang bilyon, mas madaling imbestigahan. Pero sa mga wordings ni Tito Sotto at ni Ping Lacson, mas daling-dali silang mag-convene ng impeachment court kaysa sa pag-imbestiga dito sa malawakang nakawan. Magaganap lang po yan sa ganitong uri ng Senado. Sa Senadong pinamumunuan ni Tito Sotto. Mas madali po ang mag-imbestiga sa Blue Ribbon kaysa magsagawa ng maging impeachment court. Alam niyo po ba yun? Pero sa tingin nating lahat, mas madali nilang makukonbin yung impeachment court. Bakit? Atat na atat eh. Atat na mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Akala mo naman, automatic na gagawin si Tito Sotto na Vice President pag natanggal si VP Sara. Isipin niyo po yun. Mas madali po magpahuli dapat ng mga magnanakaw sa flood control kaysa pagpatalsik kay VP Sara. Pero uunahin pa po nila yung pagpapatalsik kay VP Sara kaysa magpahuli ng magnanakaw sa flood control. Yan po ang uri ng gobyerno meron tayo. Yan po ang uri ng Senado meron tayo. Yan po ang uri ng mga mambabatas, mga congressman, mga senador, at gobyerno meron tayo. Mas madali pa pong patalsikin yung Vice President na hindi malinaw kung ano yung binibintang nila. Hindi po ba? Hindi po ba nakakaasar? Hindi po ba kayo magagalit? Alam na alam po natin yung nagaganap. Alam niyo po ba yung sinasabi nilang bilyonaryo si VP Sara? Magkano po yung pinag-uusapan natin? At most, 6.7 billion. Magkano po yung pinag-uusapan nating ninakaw sa flood control? 820 million according sa mga, hindi lang pala flood control, yung mga dumaan sa kanilang pera. 820 billion pala. Supposedly, mas mahirap kalabanin yung mas makapangyarihan. Pero hindi po eh. Dito po. Dito po. O, sino po ang mas makapangyarihan? Si Martin at ang iba pang pinaghinalaang kasabwat dito sa malawakang flood control o si VP Sara? Dapat si VP Sara dahil Vice President siya. Pero bakit mas madali niyong gapiin yung Vice President? Mas madali niyong kasuhan, mas madali po ninyong siraan. Kasi nga, hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan sila kay VP Sara, yung mga akusado dito sa flood control. Kasi nga, pag inimbestigahan nila yung mga flood control, para nilang iniimbestigahan yung sarili nila. Eventually, mapupunta sa kanila yung investigasyon. Kung sa flood control, tototohanin nila yung investigasyon, mapupunta sa kanila yung delivery ng maleta. Hindi ba? Oh. Sino ba may delivery ng maleta? Nawala.